maliwanag naman po na ito pong majority block, no show na naman muli dyan po sa plenary session mga kababayan. At ito daw po mga taga-minority block, pinagbibitaw na daw itong si Alan Peter Cayetano. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Kung may walkout ang Senate minority, no show naman sa sesyon ang mayorya. Ayon sa informants ng Bilyonaryo News Channel, utos daw ito mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman pinagbibitiw na siya sa pwesto ng minorya. Yan ang agenda reporting Hana T. Nagulat ang live mula sa Senado. Hana, ano pa ang mga kaganapan dyan? Corina, kawalan ng respeto sa institusyon at sa taong bayan at abandonment of responsibility na raw ang ginagawa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya humantong na ang panawagan ng Senate minority na bumaba na siya sa pwesto. Nilabag daw ni SP Alan ang Senate rules at hindi man lang kinonsulta ang mga miyembro nito kaugnay. Ito nga yung pinakamatindi dito mga kababayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang tayo nakakita ng Senate President mga kababayan na pinagre-resign ng kanya mga kapwa senador. Diba? Ngayon lang tayo nakakita, sa totoo lang, na Senate President na pinagre-resign ng kanyang kapwa mga senador nang hindi mga kababayan ng ng dinadaan sa Senate ko, kung hindi talagang sinasabi publicly na dapat magbitiw na bilang Senate President. At saka take note mga kababayan yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo na pwedeng lumipat sa kanila yung iba mga kasamahan nilang senator, pero itong si Alan Peter Cayetano steady lang. Sampal po ng malaki yon kay Alan Peter Cayetano. Ay ng postponement ng sesyon, patunay daw ang mga yan para sa Senate minority na hindi na raw kayang gampanan pa ni SP Alan ang tungkulin bilang leader ng Senado. Diba? Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka. Grabe yan mga kababayan, no? Impunity ito. Sunod-sunod ang paglapat. Mula noong May 11, mula noong pagpupuo ng mga komite, mula noong kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, pinapaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, pinapaliwala ang ating rules. Grabe to. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Tama. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Diba, nakakahiya na ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano, no? Biruin mo, sa kagustuhan niyang i-depensa si Sara Duterte, talagang sumasabit yung pangalan niya, mga kababayan, Hindi na niya alam kung ano yung gagawin niya. Di po ba? Biruin nyo, may mga lumalabas na balita na kaya ayaw magpakita ni Alan Peter Cayetano kasi malaki daw ang posibilidad mga kababayan na baka mapalitan ito. Gaya nga nitong nakita nating balita, wait lang, singit lang muna natin to Ano ba yung sabi dito? The continuing boycott by Alan Pinocchio is not only illegal. I think it also means he is afraid that the solid 11 minority is already actual 12 and can make him lame duck. Yan yung sabi dito. Ito daw si SP Cayetano. Hindi lang natin alam sino ang talagang huhudas kay Cayetano mga kababayan, kasi may mga lumalabas po ngayon na balita na allegedly may mga gusto na nga kumalas sa majority ni Alan Peter Cayetano dahil gusto na rin nilang magtrabaho pero hindi po sila makapagtrabaho dahil nga sa ginagawa nito pong si Alan Peter Cayetano. So ngayon mga kababayan, kaya siguro takot na umattend itong si Alan Peter Cayetano sa mga plenary session kasi natatakot siya na baka one time may mag-move mga kababayan na ibakante lahat tapos bigla siyang palitan bilang Senate President. Di po ba? Yan ang ikinakatakot niya mga kababayan. Kaya nasaglip na pumasok siya, ano ba ginagawa niya? Nagla-live siya sa kanyang Facebook. Doon siya nagsisession. Saglip na gampanan niya yung kanyang trabaho bilang Senate President.
Biruin mo, ang galing-galing niya agawin yung pagiging Senate President kay Tito Sen, pero hindi naman pala niya kayang gampanan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, dapat talaga mapalitan na sa lalo't madaling panahon. Ito pong si Alan Peter Cayetano bago pa lumagapak ng matindi ang Senado, bago pa umaksyon ang taong bayan para lang isaayos uli ang Senado. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Tanggalin lang natin to, ayan. Umaapela rin ang minorya sa majority members na pumasok na bukas, lalo na kung mahal pa raw nila ang Senado bilang institusyon. Corina, day 2 na ito ng hindi pagsipot ng Senate majority dahil ayon sa informant ng BNC, kahapon pa raw ay ayaw na pala ni SP Alan na sumipot ang mayorya sa Senate session. Diba sa madalit salita, kinokontrol niya ang majority. Diba? Pinagbabawalan niya, pinipigilan niya na umattend sa plenary session etong mga taga-majority. Ano ba yung kinakatakot mo, Alan Peter Cayetano? Takot ka ba na baka mapalitan ka? Di ba dapat maging masaya ka kasi patatalsikin ka sa pwesto mo at magiging maayos ulit ang Senado? Bakit tila parang ayaw mo atang bitawan yung pagiging Senate President na hindi mo naman kayang hawakan? Sinabihan umano ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Majority Bloc na huwag dumalo sa Senate session kahapon. Ayon yan sa dalawang informant ng Billionaire News Channel. Sa isang message, sinabi raw sa isang senador na per SP, all majority senators shouldn't attend session this afternoon. Sinubukan ng BNC humingi ng panig ni SP Cayetano kaugnay nito, pero wala pa siyang pahayag sa ngayon. Diba? Pasado alas 7 na kagabi pero no-show ang Senate majority sa sesyon kaya't walang naideklarang quorum. Samantalang kumpleto naman ang 11-member Senate Minority Bloc. Kasunod yan ng pag-aresto at pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG matapos ang warrant ng Sandigan Bayan sa isa na namang kasong plunder. Spotted pa sina SP Alan na sinamahan si Estrada. Naroon din sina Senador Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Sa kabila ng pagiging no-show sa sesyon, hinamon ni SP Alan sa isang Facebook post ang Senate minority na makiisa raw sa paninindigan sa independence ng Senado. Hindi naman pabor dito ang minority members. Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pagboboykot sa kanila? Tama. So, kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw nila magtrabaho. Then it's up to them. So, in-hostage na kami. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Definitely may violation. And, hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. Sabi naman ni Marcoleta, tila pagmamaliit daw ang naramdaman niya kahapon nang dumating ang PNP-CIDG para Wala ka na Marcoleta. 'Di ba? Ano ba 'yung sabi ni Senator Ping Lacson? Damn, you're damdamin. arestuhin si Estrada. Hindi raw nakiisa sa pagprotesta ang Senate minority nang mamataang may mainit na palitan ng salita sa pagitan ni na SP Alan at DILG Secretary John Vic Remulla. We're just asking you to walk out. Let's walk. See, let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a work. You can arrest him right now. Sir. You can. Sir, I'm respectfully asking you. Sir, this is The last person you have in custody escaped. No, I did not. That's not for me. Swerte pa nga niya dito, no? Hindi siya sinapok ni Secretary John Vic. Ito pa naman si Secretary John Vic, mga kababayan, pag sinisigaw-sigawan ng ganyan at tumiinit yung bait, biglang nananapok yan. Buti na nga lang, hindi siya nasapok Buwelta ni Senator Ping Lacson, malaki raw dapat ang pasasalamat na hindi binigwasan ni Remulla si Cayetano dahil sa inasal umano ng SP. Hindi rin daw sagot ang dereliction of duty sa mga nangyayari ngayon sa Senado dahil para itong pang-hostage sa legislative work. Yun na nga yung pinaka-term dyan, mga kababayan. Talagang hino-hostage nila, mga kababayan, etong proseso. Etong pag-usad ng Senado. Biruin mo kung may bait lang sana, etong si Alan Peter Cayetano, para sa mga kababayang Pilipino po natin, magtatrabaho siya kahit na nalagasan sila ng isa, dalawa. Diba? Magtatrabaho siya, iisipin niya na yung kapakanan ng taong bayan at ipapakita niya sa mamamayang Pilipino
na hindi dapat ginaganon yung majority dahil nagtatrabaho lang sila. Pero hindi eh. Hindi talaga pagtatrabaho para sa taong bayan yung pakay nila. Kung hindi, para idepensa yung kaalyado nila sa posibleng trial nito diyan po sa Senado. Dahil kung talagang iniisip ng mga ito ang kapakanan ng taong bayan, dapat magtatrabaho itong mga ito kahit na anong mangyari. Kaso hindi po nagtatrabaho eh. So allow me. Corina, pinasinungalingan din agad ng Senate minority na walang katotohanan yung mga hinaharang daw na investigasyon o kung anumang committee chairmanship. Ay, shoutout kay Ma'am Princess Parisa. Opo, live po ito. Kaya nga dapat daw isalang ang lahat ng debate sa Senate plenary. Yan Tama. ay matapos iakusa nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaya hindi raw sila sumipot sa Senate session ay isang factor ang pagtuloy o nakaambang pagtuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ay sa June 4 kung saan inaasahang magre-resume ang flood control scandal investigation sa Senado. At sinabi rin ng minorya na hindi raw totoong kinausap nila itong si Senator Jinggoy Estrada na iwan ang majority kapalit ng pagbabasura ng kanyang kasong plunder na una nang inilantad ng senador bago siya sumuko sa mga otoridad kahapon. Last day na ng sesyon bukas bago ang Senate adjournment ng Kongreso. Corina. So Hana, may pahayag na ba si SP Cayetano sa panawagan na siya'y bumitiw sa tungkulin mula sa minority bloc? Corina, medyo kakatapos lang nung Facebook Live ni SP Alan para nga i-address itong mga tanong ng Senate media. Isa doon sa mga una niyang sinabi nang malaman itong call ng Senate minority para siya ay mag-resign ay kahit daw ba isang oras ay binigyan siya ng chance ng Senate minority bilang SP. And after all, Hindi nga eh, nung ikaw, alam niyo mga kababayan, ganito po yan ha. Nung inagaw niya yung posisyon ng pagiging Senate President, nung nagsagawa sila ng Senate ko, laban po kay Tito Sen, dun pa lang at nanalo siya, dun pa lang Senate President na po siya kahit anong mangyari. Ang problema nga lang, kaya hindi siya kinikilala ng iba mga kasamahan niyang senator na Senate President, eh dahil nga wala naman siyang ginagawa bilang Senate President. 'Di ba? Buhat nung siya ay naging Senate President nung May 11, may nagawa na po ba siya? Wala pa mga kababayan. May naipasa na po bang batas itong mga senador sa kanyang pamumuno bilang Senate President? Wala pa. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, nakawawa ang taong bayan dito, apektado ang mamamayan. Pangalawa, hindi natatrabaho yung mga panukalang batas na dapat ay naisabatas na makakatulong sana hindi lang sa mga senior citizen, hindi lang sa mga kababayang Pilipino po natin, kung hindi sa buong Pilipino dito sa Pilipinas. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. willing naman daw siyang umalis basta raw makita ang 13 na numbers ng minorya para sa palit liderato. Corina. So sa numero pa rin tayo babagsak, ano? Okay, maraming salamat. Hanati, nag-uulat live mula sa Senado. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, since hindi na naman po nagpakita itong majority sa Senate session kanina at binoykot na naman po nila yung Senate session, nagsalita po ulit, natanong po ulit, ito pong si Senator Erwin Tulfo. At sabi nga po ni Senator Erwin Tulfo dito, vlogger po ba si Senator Alan Peter Cayetano? Yan at taraw ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng naunang pahayag ni Senator Rapi Tulfo na sa social media lang pumapasok ang Senate President at idinadaan lang sa Facebook ang mga pahayag. Una nang nanawagan ng minority bloc na mag-resign si Cayetano bilang Senate President matapos i-boycott ang Senate session sa ikalawang sunod na araw mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. At pwede daw ipahuli yung mga lawmakers na kayo magtrabaho. Kailangan mag-suspend muna, di ba? Suspend muna. Tapos pwede siguro. Then, I don't know what he's talking about. Di sure po yung sinabi ni Sen. Rafi na kaduwagan yung pag-broadcast sa FB imbis na dito sa floor. Okay. Hindi naman si Alan Cayetano vlogger, ha? Is he a vlogger?
Tanong ko sa kanya, vlogger po ba si Senator Alan Cayetano? Senator Alan, senador po kayo, binoto kayo ng tao, hindi po kayo vlogger. Kung vlogger na kayo, mag-resign kayo at maging vlogger, okay. Mag-live ka lang live hanggang gusto mo. Thank you po. Thank you. Aray Pwede mo. ba kahuli yung mga lawmakers na kayo Kailangan magtrabaho? mag-suspend muna, di ba? Suspend muna. Mukha ata mga kababayang sunod-sunod na karma yung ano Sunod-sunod na karma yung nangyayari sa grupo ni Sara Duterte. Diba, biruin nyo ito mga kaalyado nila sa majority mga kababayan. Wala talagang kinagagalitan na ng mamamayang Pilipino dahil po sa pinaggagawa sa Senado ngayon. Tapos yung isa nilang pusa doon sa kamera, di ba pinatalsik? Pinatalsik mga kababayan bilang kongresista. O di saglip na padami yung tawag dito, yung mga kaalyado nila doon sa kamera, pakonti ng pakonti, tapos nawala pa, yung pampagulo doon, pinatalsik pa. Kaya nga mga kababayan, tapos eto pa, yung Senate President na kaalyado ni Sara Duterte, malaki din ang posibilidad mga kababayan na anytime mapatalsik bilang Senate President. Kaya nga sa totoo lang parang sunod-sunod ata na ganti ng panahon yung nangyayari dito sa sunod-sunod na kamalasan. Yung nangyayari sa kampo na mga tagapagtanggol ni Sara Duterte mga kababayan. Kaya kung titingnan po natin, talagang hindi rin natin masisisi yung iba niya mga kasamahan kung bakit ganito na lamang po nagsalita patungkol po kay Alan Peter Cayetano. Saan ba naman kayo nagkatala? Pagkatapos asungkitin yung pagiging Senate President, sa kanyang Facebook na lang nagre-report. Diba? Sa kanyang Facebook na lang nagsisession. Ayaw niya mag-presiding officer sa Senado at doon siya nagdadadaldal sa kanyang Facebook live, sa kanyang Facebook post. Diba? Sa kanyang Facebook page. Di po ba kaya nga mga kababayan, sa totoo lang dapat talaga palitan na itong si Alan Peter Cayetano para maibalik yung integridad ng Senado. So ngayon ito, pakinggan natin mga kababayan, ito pong sinabi daw ni Senator Rapi Tulfo dito daw po kay Alan Peter Cayetano na kung saan daw mga kababayan ay hinamon daw ng matindi ni Senator Rapi Tulfo itong si Alan Peter Cayetano na kung matapang daw pumunta daw po ng Senado. At sumipot daw po doon para makapagtrabaho na. So ito, i-play po natin. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano kung Yan. otherwise hinahabol ko si Alan Peter Cayetano kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-adjourn without settling anything? Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues. Nag-uumpisa ng ma-high blood yung dalawang magkapatid na Tulfo. Dito po sa pinaggagawa ni Alan Peter Cayetano. Kasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. Tama. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi na mapatupad yung batas, hindi na implement yung mga dapat na. Eto, pakinggan nyo kung magkano ang ginagastos ng Senado kada araw sa tuwing may session, mga kababayan, or may pasok ang Senado o may mga hearing. Eto, pakinggan nyo. May patupad yung gaya kanina, yung may mga taong pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon. Aside from these calls, sa Thursday, paano po yung Blue Ribbon? Uy, wala naman tayo pinipigil na Hindi po hearings. namin inahadlagan yung Blue Ribbon. Ituloy po nila yung Blue Ribbon. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa Tama. mga proseso ng Senado. At mga agenda ng Senado, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala, this is actually, sa dami na nilalabag rules ng Senado, it's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula Tama. nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon,
hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito. Dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Sir, what are the measures to hold him accountable, sir? If it is impunity, sir, what are the measures to hold him accountable? If it is impunity, sir, what are the measures to hold him accountable? Okay, ganito lang, no? We appeal to the rest of the members of the minority bloc. Kung si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi mukhang attend na po na si SP, kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session. Tama. Tsaka biruin nyo mga kababayan, ang dami nating nasaksihan na palitan ng liderato sa Senado, pero kay Alan Peter Cayetano lang talaga naging magulo. 'Di ba kung matatandaan nyo nung pinatalsik itong si Senate President Pig Zubiri, naging maayos naman yung pagpapalit ng liderato noon, and then nung pinalitan si itong si Chis Escudero mga kababayan, naging maayos naman. Ang palit liderato, wala namang kaguluhan. Pero bukod tanging kay Alan Peter Cayetano lang talaga mga kababayan, nangyari ang mga sunod-sunod na paglabag sa rules ng Senate. At the same time, bukod tanging sa kanya lang nangyari yung matinding kaguluhan dyan sa Senado, na halos mag-iisang buwan na wala pang nagagawa ang Senado. Paralisado ang Senado mga kababayan. Sa kanya lang talaga nangyari yan. Sa bagay, kaya naman talaga naandyan dyan si Alan Peter Cayetano ay para guluhin talaga ang Senado, hindi talaga para magtrabaho. Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Or any other member designated by the Senate President. Yeah. Sir, you have information na talagang utos po ni SP Cayetano na Yun ang release amin ng secretariat. Eh ang problema, pati yung dalawang deputy mga kababayan, ng majority, wala din eh. Diba halos lahat nga ng mga taga-majority wala. Okay lang sana kung naandyan yung dalawang deputy ng majority mga kababayan para kahit papaano makapag-preside. Kaso ang problema, wala nga eh. Hindi lahat pumunta. So nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin kung effective. At maling-mali pa yung sinabi na kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Pag nag-intervene kayo, at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position. Kaya nag-appeal kami sa isa pang kasamahan namin sa majority bloc. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala eh. Tingin namin nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Tama. Hindi man lahat sa majority ay mga pagkakota. Meron pa rin sa kanilang mga fight. So I feel to those members of the majority na meron pang katulungan sa pag-iisip, pumasok na kayo. Meron na, sir, may pag-ano Oh, ba tama. kayo sa Bingo Estrada na umanib kapalit pagbasura na po ng kaso sa kanya? Dito to. Walang ganun. Yung pakikipag Ito mga kababayan kung titingnan natin, ako naniniwala ako na magbabago pa ang isip ni Loren Legarda dito. Kasi si Loren Legarda, kita nyo kanina 'di ba kahit ini-interview siya tapos hindi niya sinasagot yung mga interview sa kanya, maganda sa kanya nagtatrabaho siya eh. Pumapasok siya mga kababayan. Kita nyo, nandun siya sa Senado. Paano-ano siya doon mga kababayan. Tingin ko gusto talaga magtrabaho ni Loren Legarda, to be fair mga kababayan. At ako naniniwala ako na malaking posibilidad na baka lumipat ng minority mga kababayan. Ito pong si Loren Legarda. Naniniwala rin ako na may isa pang aalis dito po mga kababayan sa majority ni Alan Peter Cayetano, bukod po dito kay Loren Legarda kung sakasakali mga kababayan. Kasi yun yung mga nakikita natin na pwedeng iwanan. Ito pong si Alan Peter Cayetano dahil nga mas gusto nila na magtrabaho kaysa sumabay sa drama nitong si Cayetano. usap sa isang kasama namin, let's say member of majority, kinakausap ng minority, o yung minority kinakausap ng majority. Normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na meron natin, Walang pananakot. hindi ka Walang namin pressure. makukulong. We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. Tama. Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Sa minority? Why not? Sino-sino po kaya? That's Meron na po ba sa kahalaan na? Wala kasi si Alan Peter. Lahat, hindi kita namin, mahal kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Ano? Pero marami. Marami. Sampal kay Alan Peter Cayetano yun lahat pwedeng lumipat. Pero pagdating kay Alan Peter, steady ka lang dyan.
Ibig sabihin, ayaw tanggapin ng minority mga kababayan si Alan Peter Cayetano. Marami nagte-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan ba nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here. Wait lang, basahin natin yung comment ni George Tapia. Sabi dito, Bongo should have joined the minority. Tingin ko mga kababayan, may possible na baka mag-join sa minority etong si Bongo dahil kita nyo mga kababayan na kung matatandaan nyo noong mga nakaraang buwan, inuupakan ng mga vlogger ni Sara Duterte si Bongo. Pinalalabas nila na nagtatraidor etong si Bongo kay Sara. So ako naniniwala ako na may possible kung iisipin lang ni Bongo na yung ginagawa niya ay para sa mga kababayang Pilipino po natin dahil nga halal siya ng taong bayan. Dahil kita ko naman kay Bongo na gusto niya magtrabaho. Mga kababayan, eto to be fair lang ha, kita ko kay Bongo na gustong-gusto niya magtrabaho. Kaso nga lang ang problema, napasama siya mga kababayan sa maling majority ni Alan Peter Cayetano. At naging kaalyado niya itong mga Duterte. Pero kung titingnan po natin siya as a senator, gustong-gusto niya magtrabaho. Ang problema nga lang mga kababayan, mali siya ng sinumahan. So ngayon, kung iisipin niya yung para sa taong bayan, ako naniniwala ako na baka mag-minority to. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Sen, ay hindi po nangyayari pa yan pag nangyari dito sa atin. So talagang, this is unprecedented. And I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Kanina kami ng paumanhin dahil kanina yung dalawang third reading sana nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat dun sa 8 naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mga isda at citizenship bills. Lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. Pati yung bill health ni Senator Lisa. Pinaka nakakahiya to mga kababayan, Senate President ka pero halos kalahati ng mga colleagues mo talagang inirereklamo ka. 'Di ba pinagre-resign ka na? Paano mo pa kaya nakakayanan na humarap sa taong bayan ng ganyan? No, pinaalis ka na sa madalit salita, hindi ka lang maprangka. Pero gusto na sabihin sa iyo ng mga kaalyado mo, na mga colleagues mo, na mga kasamahan mo na umalis ka na bilang Senate President dahil hindi na maganda ang takbo ng Senado ngayon. 'Di ba? Kung si Alan Peter Cayetano marunong makiramdam na mararamdaman niya to eh. Di po ba na hindi na masaya ang taong bayan, especially at yung mga kasamahan niyang senador sa serbisyo niya bilang Senate President? Kaso nga lang, pag makapal talaga mga kababayan yung wala, hindi mo papansinin yan. O barangay health workers at saka anti-hospital detention bill, nasa amendments na, hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa atin. Sa lahat, sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Lisa, sa lahat ng nasa hospital na yun, na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng hospital na hindi makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na pagbabawal yung paggagawa ng ganyan na i-hostage yung pasyente. Sir, kaya daw sila hindi pa mapasok. Thumbs down! Resign! Napakaganda noon mga kababayan. Yung sinabi ni Senator Mig Zubiri. Yung mga kababayang Pilipino po natin na nasa hospital ngayon at hino-hostage po kayo dyan, hindi kayo palabasin dahil hindi pa kayo bayad, kasalanan po ni Alan Peter Cayetano yan. Bakit? Meron pong batas na inihahain etong si Senator Risa Hontiveros na dapat naaprubahan na at napapakinabangan na ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin na yan. Pero hindi po mapakinabangan ng taong bayan dahil nga hindi maisabatas dahil walang presiding officer mga kababayan na magsisimula nitong plenary session. Diba? Kaya kasalanan po ni Alan Peter Cayetano yan. Napakaganda po nitong sinasabi ni Senator Mig Zubiri. So ngayon, kung matatandaan nyo, diba sabi ni Senator Rapitol po, kung matapang ka, Alan Peter Cayetano, pupunta ka daw ng Senado bukas. Kaso mga kababayan, ito po yung naging sagot ni Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin mga kababayan. Defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nade-accuse. Then defense kasi nga, didepensan mo sarili mo.
Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Anytime mo bumawala kidlat, kasi it's not a matter of tapam, magtatanim ka na, tamaan ka naman ng kidlat, di ba? Napakalayo naman yung sinasabi mo doon sa nangyayari sa Senado ngayon eh. Doon wala namang mangyayari sa iyo doon kung papasok ka at magpipreside ka. Di ba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ito para sa akin, bilang Senate President, kahit anong kalabasan yan, dapat responsibilidad mo na gampanan yung mandato mo, yung trabaho mo bilang Senate President. Alam mo, okay naman ang takbo ng Senado eh. Kaya lang pumangit ang Senado, Senator Alan Peter Cayetano, dahil po sa'yo. Kung hindi ka sana nag-ambisyon sa posisyon na yan na hindi mo naman pala kayang gampanan, ayos sana ang Senado ngayon. Tahimik sana ang Senado at walang kaguluhan at hindi maiilagay sa alanganin ang imahe ng Senado. Ang problema, pinangahasan mong pakialaman yung posisyon na yan, hindi mo naman pala kaya. Kaya ang pinakamas magandang dapat mong gawin, mag-step down ka na. So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero hindi pangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo eh. Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Ngayon, mga kababayan, aminado siya na malalakas itong magkakapatid na Tulfo, mga kababayan dyan sa Senado. At tingnan nyo mga kababayan yung paliwanag dyan dito parang kinakabahan siya nung hinamon siya ni Senator Rapi Tulfo na pumunta ng Senado. Bakit ba hindi mo kayang pumunta ng Senado para magtrabaho? Diba? Alam niyo mga kababayan, ito gaya ng sabi ko kanina, nung nakaraang buwan, ang pinoproblema lang ng mamamayang Pilipino na pinapasahod ng taong bayan na hindi nagtatrabaho, isang senador lang. Ngayon, ang pinoproblema na ng taong bayan mga kababayan, 12 senador na kasi yung kay Jinggoy hindi naman niya tinatanggap eh. 'Di ba ipinahold nga niya yung sahod niya sa kanyang sa secretary ng Senado mga kababayan. So ibig sabihin, 12 senador na ang pinoproblema ngayon ng taong bayan na pinapasahod ng mamamayang Pilipino pero hindi po nagtatrabaho. Hindi pumapasok. 'Di ba aari ba tayo diyan? Ari ba mga kababayang Pilipino natin dyan? Biruin nyo, pinapasahod natin itong mga taong ito pero hindi po nagtatrabaho? Okay pa ba ang Senado? Di ba kaya pa ba ng Senadong gampanan ang mandato nila sa mamamayang Pilipino? Wag nyo hintayin na taong bayan ang gumawa ng aksyon para palitan ng mga senador na naandya dyan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. There are also issues Hindi po panghihikayat yan mga kababayan, sinasabi ko lang yung katotohanan. facing you. So you asked Joel Villanueva, you asked Jinggoy Estrada, you asked Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisit. O baka murder pa yung kaso na yan, murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente.
Parang iiyak na si Senator Alan Peter Cayetano. Nakita ko na po ang report. Yung po palang master yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal. Tsaka take note mga kababayan, ito siguro naman yung iba dyan, alam nyo naman mga kababayan, na sinuportahan natin si dating Pangulong Duterte dati. Ako, aminado naman ako Dati naging DDS tayo mga kababayan. Sinuportahan natin yung mga ginagawa nila pero nung nakita natin mga kababayan na tila iba na yung mga nangyayari at tila yung mga dapat ay itinutumba ng mga panahon na yun ng mga malalaking tao na sangkot sa ipinagbabawal na bato ay binigyan pa ng posisyon sa gobyerno at mas lalo na nung nagkaroon ng investigasyon sa Quadcom, doon natin napagtanto mga kababayan at nasabi na mali pala na sinuportahan natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte yung ipinaglalaban niya patungkol po sa ipinagbabawal na bato na ang nagdusa at tinamaan lang ay yung mga pobreng kababayang Pilipino po natin. 'Di ba? Kasi biruin niyo mga kababayan na nung una sinusuportahan naman natin ang problema nga lang nung tinira nila patalikod si presidente nung wala si PBBM sa Pilipinas, pumunta pa si Sara do sa rally ng kanyang tatay na kung saan inalipusta si presidente para lang ipagtanggol si Kibuloy. Doon pa lang mga kababayan, sinabi ko na sa inyo yan, yung mga matatagal dito, magbibitaw na tayo ng suporta sa mga Duterte. Kasi nga mga kababayan, hindi na po maganda Di po ba? Hindi na maganda yung nangyayari. Ngayon, yung sinasabi niya dito mga kababayan na dati daw bilib na bilib doon sa pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato, halos lahat naman tayo Kasi nga hindi pa natin nakikita yung dark side mga kababayan nung panilaw ng mga yan na war on drugs. Di po ba yun pala nung may dark side na nakita natin yon na mga kababayan Pilipino lang natin yung tinatamaan, doon natin na-realize lahat na mali pala. Di ba kasi in the end of the day, hindi naman din yan nalinis. Yung Pilipinas ay pinagbabawal na bato at nakatakas pa yung mga kaalyado nila na talagang ulo ng pagpapaikot ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Kasi nga, hindi pinanagot ni Duterte sa batas. Binigyan pa ng posisyon sa gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. Because kami, it was been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa MBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos kumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Every Senate president that I've served under. Ayan mga kababayan kung hindi lang daw tulpo si Senator Raffy Tulfo at si Senator Erwin, ipapatulpo daw ni Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan kasi nga pinipilit siyang pumasok sa Senado para makapagtrabaho na yung mga senator. Biruin nyo mga kababayan ayaw niya talagang pumasok Siguro kinakabahan siya na baka mamaya may magmusyon na ibakante lahat ng chairmanship mga kababayan ng mga komite at ibakante lahat ng posisyon maging Senate Pro Tempore at Senate President at bigla ang may bumaligtad na dalawa sa majority mga kababayan at iwanan siya. Diba yan yung kinakatakot niya kaya ayaw niyang umaten mga kababayan dyan po sa Senado at sa plenary session kasi baka mabulaga siya na pinapalitan na pala siya at pinapatalsik na siya sa kanyang pwesto kasi ngayon lang din ako nakakita na Senate President ka pero lantaran yung pananawagan ng mga kasamahan mo na magbitiw ka na sa pwesto bilang Senate President. Di po ba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.